Magandang araw mga kababayan, narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, Sunday, August 31, 2025. May bagong low pressure ulit na lumabas ayon sa ulat ng pag-asa. Magiging bagyo din ba ito? Yan ang aalamin natin. Habagat patuloy na magdadala ng mga pag-ulan sa bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga, isang low pressure area ang namataan sa layong 90 kilometers sa east-northeast ng Daet, Camarines Norte. Bukod dito, isa pang low pressure area ang minomonitor natin na sa kasalukuyan ay nasa layong 900 kilometers east ng Eastern Visayas at tumaas na ang chance na maging isang tropical depression. Bukod dito, patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon sa Mindanao at sa kanlurang bahagi ng southern Luzon at Visayas. Para sa forecast weather conditions ngayong araw sa Bicol Region, Eastern Visayas at Quezon ay magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa trough ng LPA. Posible itong magdulot ng flash floods at landslide lalo na sa mga bulubundukin at mababang lugar. Sa Metro Manila, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, nalalabing bahagi ng Visayas at nalalabing bahagi ng Calabarzon, asahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorm dulot ng southwest monsoon. Posible ring magkaroon ng flash floods at landslide dahil sa moderate at paminsan-minsang malalakas na pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm naman ang mararanasan dulot ng southwest monsoon. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng flash floods at landslide sa panahon ng malalakas na thunderstorm. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon, magiging partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dulot ng localized thunderstorm. Para naman sa forecast wind and coastal water conditions, sa western section ng Luzon, moderate ang hangin mula southwest hanggang southeast at moderate din ang dagat na may taas ng alon na 1.2 hanggang 1.8 meters. Sa eastern section ng southern Luzon, light to moderate ang hangin mula northeast hanggang northwest at slight to moderate ang dagat na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa Visayas at Mindanao, light to moderate ang hangin mula west hanggang southwest at slight to moderate ang dagat na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.5 meters. At sa nalalabing bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin mula northeast hanggang east at slight to moderate ang dagat na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.5 meters. Ayon sa latest weather advisory na inilabas ng Pag-asa, ngayong araw posibleng makaranas ng 50 to 100 millimeters na pag-ulan ang Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate at Northern Samar. Gayon din sa Occidental Mindoro, Antique at Negros Occidental. Bukas naman, posibleng makaranas ng 50 to 100 millimeters ng ulan sa Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Occidental Mindoro, Romblon, Aklan at Antique. At sa September 2, Tuesday, 50 to 100 millimeters ng ulan din ang posibleng maranasan sa Occidental Mindoro. Paalala na ang forecast rainfall ay maaaring mas mataas pa sa mga mountainous at elevated areas. Maaari ding lumala ang epekto ng ulan dahil sa naunang pagbuhos ng malalakas na ulan itong mga nagdaang araw. Kung titingnan naman natin ang mga international weather model, makikita na ang low pressure system na lumabas sa may Bicol region ay hindi inaasahang lalakas pa. Pero ang isang low pressure area na nasa may silangan ng Mindanao ay mas mataas ang chance na maging isang tropical depression sa mga susunod na araw. Ayon sa mga modelo, kikilos ito pahilaga at kahit na wala itong direktang impact sa kalupaan ng bansa, hihilahin naman ito ang southwest monsoon. Ito ang magdudulot ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Pilipinas. Mahalagang maunawaan na kahit hindi direktang tumama ang sama ng panahon, ang epekto nito ay maaaring kasing bigat pa rin ng aktwal na bagyo dahil sa malalakas na dalang pag-ulan at posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya't mahalaga ang patuloy na pagmomonitor sa mga susunod na ulat ng panahon mula dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Lagi po tayong maging handa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at huwag kalimutang mag-ingat kapag masama ang panahon.